Hi, hello, hello po mga kapanalig, no? Nagbalik ako. Thank you kay nanay. Yan, nakapag-registered ako sa load, no? Kaya ako nakapag-live ulit. Hindi ko maintindihan tong mga SDA. Ang kukulit ng mga wapot nyo. No? Ang kukulit ng mga tubol nyo. Paulit-ulit nang ipinapaliwanag sa inyo ng mga Katolikong defensor ang stand ng Catholic Church sa Sabat. Naipaliwanag ko na din po ang Sabat. Kung ano ang pagkakaiba. Nagtataasan ang kilay nyo kasi papasok ang mahal na araw. No, sinasabi ninyo, pinamamalian nyo na naman na mali na naman ang pagsamba ng Katoliko sa Lord's Day ng Sunday at sa Sabbath Keeper ng Sabado. Tagalog at basic yung tinuturo ko sa inyo mga Sabbath Keeper. 'Di ba? May nakausap akong Seventh-day Adventist, ang sabi, ang pagiging Sabbath Keeper nila, sila ay sumasamba kay Kristo. 'Di ba? Sabbath keeper ang Seventh-day Adventist. Sabi ko, yung pagiging Sabbath keeper nyo ba, kayo ba ay sumasamba kay Christ? Sabi nila, yes. Okay. Kung kayo ay sumasamba kay Christ dahil kayo ay Sabbath keeper, mga Seventh-day Adventist, at si Christ ay Sabbath keeper, sinasamba ba niya yung sarili niya? Kasi sabi nyo, ang pagiging Sabbath keeper ng SDA ay pagsamba nyo kay Christ. So, Sabbath keeper si Christ. Sinong sinasamba niya? Tandaan natin, ang Lord's Day, na which is Sunday, no? Yun yung muling pagkabuhay. No? Muling pagkabuhay. Yan kasi stand natin eh. Siya'y muling nabuhay sa unang araw ng Sanlinggo, kaya Sunday. Kasi yan ang first day. Now, ang Lord's Day kasi natin, tayo ay sumasamba sa Trinity. Kasi isang Diyos tayo, di ba? Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yang tatlong persona na yan ang sinasamba natin tayong mga Kristiyano. Hindi tayo pwedeng mag-Sabbath keeper ng Sabado. Sino ba sinasamba ng mga Sabbath keeper? Dapat ilang beses ko nang pinaliliwanag sa inyo ang kukulit ng mga bulate nyo sa puwet. Mga Seventh-day Adventist. Si Christ, Sabbath Keeper. Sinong sinasamba ni Christ? Sarili niya? Pag sinabing Sabbath Keeper, ang kilala pa lang nila noon, God the Father. At isa yan sa ipinawalang bisa. Ang pagiging Sabbath keeper ng mga Kristiyano. Bakit? Hindi kasi saklaw doon si Christ. Paano magiging saklaw si Christ sa Sabbath keeper ng mga Hudyo? Si Christ mismo, Sabbath keeper. Kung Sabbath keeper mismo si Christ, lalabas doon, sinasamba din niya yung sarili niya. Ano si Christ sa inyo? Abnormal? Ang sumasamba kay Christ ay yung mga taong hindi Diyos. Taong Diyos si Christ. Taong Diyos, pwede niya bang sambahin yung sarili niya? Di ba hindi? Sabbath keeper si Christ. Yan ang kukulit nyo kasi, nako! Ang kukulit nyo, ilang beses ko na yan sinasabi. Tinanong ko kayo, sino ang nagpapatay kay Christ? Sabbath keeper o Lord's Day? Anong paraan ng pagsamba ang pumatay kay Christ? Sa panahon ng Sabbath keeper, ng mga Hudyo, o sa panahon ng mga Katolikong Kristiyano na Lord's Day, unang araw ng Sanlinggo? Taas kayo ng taas ng kilay sa Easter Sunday ng Catholic Church. Yun yung pasimula ng aming pagsamba muli. Dahil muling nabuhay si Christ. Hindi kayo Kristiyano pag Sabbath keeper kayo. Trinitarian ba ang Sabbath keeper ng mga Hudyo? Trinitarian ba? Yung sa mga Sabbath keeper ba ng Hudyo, Trinitarian baptism ang ginagamit? Yung Sabbath keeper ba ng mga Hudyo, sinasabi ba doon, binyagan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo? Di ba hindi? Ganyan ba yung binyag, yung bautismo ni John the Baptist?
Di ba si John the Baptist nagbibinyag, nagbabautismo sa pamamagitan ng tubig? Tanda ng pagsisisi. Paano magiging Sabbath keeper ang Christianity? Pag ikaw ay isang Kristiyano, dapat ang bautismo mo ay Ama, Anak at Espiritu Santo. Trinitarian baptism. Trinitarian baptism ba yung ginagamit ng mga Sabbath keeper? Lagi niyong ipinaglalaban ang mali ninyong katuruan. Napaka-logic lang ng pagpapaliwanag ko. Nagtataasan yung mga kilay yung mga SDA kayo. Tinatanong ko sa inyo, Sabbath keeper kayo, sino pumatay kay Christ? Mga sumasamba ng Sunday o sumasamba ng Sabado? Kung kayo ay sumasamba ng Sabado, kayo nagpapatay kay Kristo, anong mali doon? Anong mali doon? Kung Sabbath keeper kayo, Sabado, Trinitarian baptism ba yung gamit nila doon? Nag-utos na si Christ. Bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Nung nagbinyag ba si John the Baptist, ayun yung tinanggap? Ayun ba yung tinanggap? Ayun ba yung sinasabi niya nung nagbabautismo si John the Baptist? Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo? Hindi. Si John the Baptist isang Sabbath keeper. Paano yung proseso ng pagbibinyag ni John the Baptist? Ipinagsisiksikan ninyo at pinagpipilitan ninyo na ang mga Sabbath keeper yan ng totoo. Mali! Ang mga Sabbath keeper nagpapatay kay Kristo. Ang mga Sabbath keeper, hindi yan Trinitarian baptism. Ang mga Sabbath keeper, kahit si Kristo mismo, Sabbath keeper yan. Kung ang Sabbath keeper ng Sabado ay pagpapakita ng pagsamba din kay Kristo, lalabas, Diyos ng mga Judaism si Christ. Paano nga nilang magiging Diyos si Christ? Pinapako nga nila sa krus kasi nga hindi sila naniniwalang Diyos. Nagbabasa ba kayo ng Bible? Nagbabasa ba kayo? Anong sabi ng mga Hudyo kay Christ? Etong taong to nagpapanggap na Diyos. Hindi ba? Dapat balak nilang batuhin si Christ. Kaso hindi natuloy. Bakit? Kasi kukuyugin sila ng mga tao. Kukuyugin sila ng mga tao. Bakit hindi nyo maintindihan yon? Nagbabasa ba kayo ng history? Ang Sabbath keeper, Hudyo. Walang Kristiyanong Sabbath keeper. Dahil pag sinabing Sabbath keeper, ang binibigyan diin dyan, ang Ama lang. Kaya nga dapat ang mag-Sabbath keeper, mga iglesia ni Kristo. Sila dapat ang mag-Sabbath keeper kasi ang Ama lang ang Diyos nila. Yan, sila dapat ang Sabbath keeper, hindi dapat sila naglo-Lord's Day. Hindi sila dapat naglo-Lord's Day, hindi dapat sila nagsisimba ng Sunday o sumasamba ng Linggo. Ang dapat talagang bansagang Sabbath keeper, mga INC. Dahil ang Ama lang ang Diyos nila, lahat ng Sabbath keeper na nangingilin sa araw ng Sabado, hindi nila kinikilalang Diyos si Kristo. Basic na basic. Hindi nyo pwede yang ipagpilitan at ipagsiksikan sa akin na mali ang pagsamba ng Sunday. That's wrong. Ang kulit-kulit nyo naman, Pinawalang bisa na yan. Ginawa na yung Sunday kasi si Christ na. Christ-centered tayo. Christ-centered ka. So, mas bibigyang diin mo ang muling pagkabuhay ni Christ. Yun yung bibigyan mong diin. Yung Easter Sunday, yung muling pagkabuhay, linggo ng pagkabuhay. Kaya kami Sunday. Kasi ang Sabbath keeper, umiikot lang yan sa God the Father. Bakit? Hindi pa naman kasi pinapakilala si Kristo noon. Kaya yung Sabbath keeper, Law of Moses yan, kilala ba ni Moises si Christ? Naniniwala ba yung panahon ni Moises na may umiiral ng Kristo? Ang kukulit naman ng tae nyo. Tagalog na nga yung pagpapaliwanag ko dyan. Paulit-ulit na lang mga SDA. Hindi nyo pwedeng matibagang ang pagsamba sa linggo. Dahil ang tunay na Kristiyano, sumasamba ng Sunday. Bakit kayo magsasabado? Judaism ba kayo? Judaism ang Sabado. Hudyo. Law of Moses. Kaya nga 'di ba kayong mga SDA di kayo kumakain ng baboy? Kasi batas ni Moises 'yan eh.
Katulad sa INC, hindi kumakain ng dugo. Batas kasi ng Judaism 'yan. Kaya nga ang INC mix 'yan. Mix yung aral nila. Yung aral na pinaniniwalaan ng INC ay pinaghalo na Law of Moses at Christianity. Mix 'yan. Yung paghihiwalay ng babae at lalaki, Old Testament 'yan pagdating sa pagsamba ng INC. Di ba hiwalay ang babae at lalaki? Old Testament yan, ganyan ang nangyayari pag nagsasabat sila. Pag sumasamba sila, magkahiwalay ang babae at lalaki. Old Testament yon, hindi yun pang Kristiyano. Yung hindi pagkain ng dugo at yung hindi pagkain ng baboy, Old Testament yan. Dahil pinawalang bisa na nga yan eh. May mga kautusan na ipinawalang bisa si Kristo na ipinatupad naman ng mga sinaunang Kristiyano including the 12 apostles. Kaya kung kayo ay a-adapt sa katuruan ng Old Testament, ng Judaism, huwag nyo kikilalanin na Diyos si Kristo dahil hindi yan yung aral niya. Ang kukulit nyo naman, naknang tokwa oh, Sabbath keeper pumatay kay Christ, gagayahin nyo. Sabbath keeper ang nagpahirap kay Kristo, gagayahin nyo? Sabbath keeper ang gustong bumato kay Kristo hanggang sa mamatay, gagayahin nyo? Ano ba ang kautusan ng mga Sabbath keeper? Anong batas meron sa pag ikaw ay Sabbath keeper? Ano yung mga batas dyan? Unang-una, ang pag ikaw ay nagsasabat ng Saturday, ang una dyan, mag-aalay kayo ng hayop. Mga hayop, ha? Mag-aalay ng hayop. Pag nagsasabat kayo, nag-aalay kayo ng hayop. Kasi tinitindigan ninyo na si Christ Sabbath keeper, kaya kayo Sabbath keeper. Eh yung time na yon na si Christ ay Sabbath keeper, nag-aalay sila ng tupa. Dahil nagpasakop si Christ sa batas ng Ama. Kaya nga si Christ ang katuparan eh. Dahil siya, bago natupad ang mga propesiya sa kanya, nagpasakop siya sa batas ng Old Testament. At yang lumang kautusan o lumang batas ng Old Testament, which is under ng Law of Moses, yan ay nagiba nung si Kristo ay namatay sa krus. Natupad na ang propesiya dahil sa kamatayan ni Kristo sa krus. At nung si Kristo ay namatay sa krus, diyan ipinawalang bisa ang ilan sa mga lumang kautusan. Isa na ang Sabat. Bakit kayo magpapasakop sa Sabat? Hudyo ba kayo? Hudyo lang. Ang Sabbath keeper, hindi pwedeng maging hentil yan. Dahil sa bayan ng Jerusalem, during that time na buhay pa si Christ, hindi po tanggap ng mga Hudyo ang mga hentil. Ang kanilang pagsamba ay umiikot lang sa kanilang mga Hudyo. That's why pagdating sa salitang Sabbath keeper, yan ay iikot lang sa Hudyo. Hindi kayo nag-aaral ng history. Kayo yung mga Sabbath keeper na hindi marunong mag-research. Ang Sabbath keeper, bawal ang hentil dyan, hindi tanggap ang mga Gentiles. Kaya nga napunta ng Roma ang mga alagad, tinakwil. Anong batas ng Sabbath keeper? Magpahinga ka, bawal kang magtrabaho, kahit nga magsaing, bawal eh. Kasi ang buong araw na yon sa Diyos mo ibibigay. Ano bang ginawa ni Christ? Nangaral, nagturo. Isa yon sa dahilan kung bakit siya pinako sa krus. Nagturo. Doon pa lang, sa pagtuturo ni Kristo sa araw ng Sabat, ginigiba niya na yung Sabbath keeper. Ilang beses nangaral ang mga alagad at si Kristo sa araw ng Sabat, which is ipinagbabawal ng Sabbath keeper yan. Ilang beses. Hindi lang yan once. Maraming pagkakataon na nasaksihan ng mga Hudyo, ng mga Pariseyo, ng mga Sadiseyo ang pagtuturo ni Kristo kasama ang kanyang mga disciples and apostles. Doon pa lang sa pagtuturo ni Christ sa araw ng Sabat, ginigiba niya na.
na mapapawalang bisa ang kautosang ito. Dahil alam ni Christ na ang mga Sabbath keeper ay hindi ako mahal. Alam ni Christ na ang mga Sabbath keeper, ito ang papatay. Na ang papatay sa kanya, Sabbath keeper. Alam ni Christ na itong mga Sabbath keeper na to, ang magkakanulo sa akin. Si Judas, Sabbath keeper. Sino nagkanulo kay Christ? Si Judas Iscariote. O ano ba si Judas Iscariote? Di ba Sabbath keeper yon? Ang nag-traidor kay Christ, Sabbath keeper. Maaari nating sabihin na dating Sabbath keeper ang mga apostles, ang mga disciples, dating Sabbath keeper. Pero hindi na sila Sabbath keeper nung muling nabuhay si Christ. Pero si Judas Iscariote, namatayan ng Sabbath keeper. Namatay si Judas Iscariote as Sabbath keeper. So, sino ang nag-traidor kay Christ? Di ba si Judas Iscariote? Oh. Oo, sige, punta ko. Na, di ba si Judas Iscariote, Sabbath keeper siya? Dalawa lang kami ng pinsan ko si Ash. Oo, pupunta ako. Di ba Sabbath keeper si ano? Ha? Oo, sabi mo wait lang, may kausap lang ako sa phone. So si Judas Iscariote, siya ay Sabbath keeper. So meaning to say, yung nag-traidor at nagkanulo doon kay Judas Iscariote, Sabbath keeper. Even yung nagpa-crucify, sino ba nagpa-crucify sa kanya? Saduceo, Pariseo. At itong mga Saduceo at itong mga Pariseo, mga Hudyo, mga Sabbath keeper. Tapos gagayahin nyo. Utak. Napaka-basic ng pagpapaliwanag ko. Bakit hindi nyo magets? Gagayahin nyo yung mga Sabbath keeper na nagpapatay kay Christ. How dare you? Seventh-day Adventist. Gagayahin nyo yung Sabbath keeper na nagkanulo kay Christ para ipako sa krus. How dare you? Ano kayo? Bayaran? Para mapahamak ang isang tao, mga bayaran kayo? Katulad ni Judas Iscariote, wala kayong pinagkaiba sa kanya. Kayo ang modernong Judas Iscariote. Kayo ang modern na Judas Iscariote. Kayo ang makabagong Hudyo na nagpapatay kay Kristo sa krus. Huwag niyong tataasan ng kilay ang aming mahal na araw. Dahil ang mahal na araw, wala pang sulpot, isinasagawa na yan dahil yan ay nasa tradisyon ng mga sinaunang Kristiyano at wala kayo nun. Hindi nyo maiintindihan ang mga traditions ng Catholic Church kasi wala kayo nun. Hindi nyo maiintindihan ang Lord's Day o pagsamba ng Katoliko sa Sunday kasi wala kayong tradisyon. Ang tradisyon ng mga sinaunang Kristiyano ay nagpasimula nung nagtuturo si Christ. At ang tradisyon ng pagsamba ng Katoliko sa linggo, yan ay pinagdesisyonan ng mga apostol. Dahil nung muling nabuhay si Christ sa araw ng linggo, lahat sila ay sumamba. Kaya ang pagsamba namin ay linggo. Bakit kami magsa-Sabbath keeper? Kinikilala ba ng mga Sabbath keeper si Christ as God? No. Sila pa nga nagpapatay. Bakit kami magsa-Sabbath keeper? Ang bautismo ba ng Sabbath keeper sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo? No. Baptism of water ang Sabbath keeper. Bautismo lang sa tubig. Lahat ng Sabbath keeper, I repeat, lahat ng Sabbath keeper, kayo ang pumatay kay Kristo at kayo ang nagtraidor kay Kristo. Wala kayong pinagkaiba kay Judas Iscariote. Wala kayong pinagkaiba sa mga Saduceo at Pariseo. At walang Kristiyanong Sabbath keeper. Dahil mismong founder ng Catholic Church, which is Jesus Christ, giniba niya yan. Giniba niya ang Sabbath keeper.
Nagtuturo, nangangaral si Kristo kasama ang mga apostles, kasama ang mga disciples sa araw ng Sabat na siyang naging dahilan kung bakit siya pinako at pinatay sa krus, na kaming mga Katoliko ngayong mahal na araw ay nagluluksa dahil sa paggunita ng kasadistahan ng mga Sabat keeper sa aming Panginoon. Basic. Tagalog, napaka-basic. Mahirap ba siyang intindihin, mga Seventh-day Adventist? Kung kayo na sinasabi ninyo tama ang pagsasabat ng Sabado at mali ang muling pagkabuhay namin, which is Easter Sunday, dahil doon kami unang sumamba ulit, no? Kung mali yun, bakit walang Seventh-day Adventist Church sa Jerusalem? Mga Sabbath keeper yon. Bakit wala kayo sa Jerusalem? Sagot. Ha? Nasa Jerusalem kayo, ay nandoon yung mga Sabbath keeper? Lahat kayo mga nagtatago sa apartment, bakit makukulong kayo? Kami lang mga Katoliko nandoon. Pagdating sa Christianity, kami lang. Walang protestante doon, Katoliko lang. Huwag niyong ipagpipilitan yan. Yang Sabat keeper ninyo, mali yan. Anak ng tipaklong naman, paliwanag na ako ng paliwanag sa inyo, hindi nyo pa rin maintindihan, mga SDA kayo. Wala na nga kayo sa Jerusalem pinagsisiksikan nyo pa yung Sabat keeper ninyo, mali nga yan. Tama yan noon. Dahil naging Sabat keeper si Christ. Yes, nag-Sabat keeper si Mary, si John the Baptist, Sabat keeper, yung mga prophets, yes, tama yon. Pero ngayon, hindi na siya angkop. Dahil hindi na po Sabat keeper ang pinatupad ni Christ, giniba niya yan. Dapat alam nyo ang stand ng pag ikaw Sabat keeper. Pag ikaw Sabat keeper, wala kang gagawin. Kaya nga araw ng pahinga, literal yan sa inyo. Pero nung ginawa ni Christ, nagturo, nangaral, kasama ng mga apostles and the disciples. Ganun ba ang trabaho ng Sabat keeper? Hindi. Bawal yun. Kaya nga yung mga Pariseo at Saduceo nagtaas ng kilay kay Christ. Batuhin natin. Ay wag. Ang daming tagasunod ni Christ, baka kuyugin tayo. Gagawa tayo ng paraan para matigil yung kahibangan niya. Paano mo sasabihin na Sabat keeper ang tama? Saan mababasa kahit sa history na kapag pagdating sa oras ng Sabat dapat kayong mangaral? Hindi yan ang original na Sabat keeper. Bawal kang anak ng tipaklong kayo, Sabat keeper kayo, hindi nyo alam mga ginagawain ng mga Sabat keeper. Meron ba kayong toldang tipanan? Dapat meron kayo nun. Nasa inyo ba yung kaba ng tipan? Kasi doon yumuyukod yung mga Hudyo sa kaba ng tipan. Doon sila yumuyukod. Doon sa may dalawang gintong kerubin. Doon sila yumuyukod. Yun ang ginagawa ng mga Sabat keeper. Nasaan ang kaba ng tipan ninyo? Meron? Nasaan ang altar ninyo? Kung saan doon nyo ihahandog ang mga tupa para sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan, ginagawa ng Sabat keeper yan, paghahandog ng hayop. Dapat meron kayong ganyan. Hindi pwede na Sabat keeper ka, tapos nagtuturo ka. Sabat keeper ka, nangangaral ka. Mali yun. Hindi ganun ang pamamaraan ng Sabat keeper. Hindi sila pwedeng mangaral, kaya nga sinita si Christ, di ba? Tignan mo to, sabi kay Kristo, nangangaral, alam niyang araw ng Sabat. Doon pa lang pinapakita ni Christ, mali ang Sabat keeper. Kung si Christ, nabuhay muli sa harap mo, anong gagawin mo? Tititigan mo lang at sasabihin mong wala pang Sabado, wait ka sa Saturday, Kristo. Paano yan? Muling nabuhay si Christ Sunday. Muling nabuhay si Kristo ng Sunday. So kapag nabuhay pala si Christ ng Sunday, anong gagawin nila? Hindi nila sasambahin si Christ. Bakit? Kasi Sabat keeper sila Sabado. Aantayin pa nilang magsabado bago nila sambahin si Christ. Tayo on the spot.
Nung nakita ng mga alagad ang muling pagkabuhay ni Christ, sinamba nila yan. Kaya nga sabi ni Thomas Panginoon ko, Diyos ko. My Lord and my God, on the spot, sinamba. Nabuhay si Christ ng Sunday. Ang mga Sabbath keeper, Sabado. Ngayon, kayong mga Sabbath keeper, Sunday nabuhay si Christ, anong gagawin mo? Hindi mo sasambahin? Pag sumamba ka ng Sunday, hindi ka na Sabbath keeper. Hindi ka na Sabbath keeper, Sabado kayo. Linggo nabuhay si Christ. Linggo ang muling pagkabuhay ni Kristo. Nakita mo, hindi ka pwedeng sumamba, Sabbath keeper ka. Anong gagawin mo kay Kristo? Tititiga mo? Hi, ganun lang. See you on Saturday. Kita-kits tayo, Kristo sa Sabat. Tayong mga Katoliko, hindi. Intense. Unang araw ng Sanlinggo, muling pagkabuhay ni Christ. Sumamba tayo agad. Agad. Kung si Kristo muling nabuhay ng Martes, dun tayo. Bakit? Kasi pag nakita mo si Kristo, anong gagawin mo? Sasambahin mo. Hindi ba? Sasambahin mo. Ngayon, kung Sabbath keeper ka at ang pagsamba ninyo Sabado, paano yan? Muling nabuhay si Christ ng Linggo? Hindi mo sasambahin? Kasi linggo yung muli niyang pagkabuhay. So anong gagawin ng Sabbath keeper kay Christ sa Sunday? Tititigan? Sinamba natin si Kristo sa araw ng Linggo dahil unang-una yan ang kanyang muling pagkabuhay. Ikalawa, kinikilala natin siyang Diyos. At nararapat lang na sambahin mo kasi Diyos yun. Pangatlo, natupad na ang propesiya kay Christ. Siya'y muling nabuhay at muling babalik sa takdang panahon. Kaya tayo nabuhay. Kung tayo babalik sa panahon ng si Kristo ay muling nabuhay, lahat tayo sasamba at luluhod kay Christ kasi Diyos yun. Kaya linggo ang pagsamba natin. Araw-araw naman tayong nagsisimba. Araw-araw naman ang Mass. Pero ang pinaka-espesyal na araw sa ating mga Katoliko, Sunday. Kasi yan ang araw ng kanyang muling pagkabuhay. At yung araw na yon ng kanyang muling pagkabuhay, nung nasaksihan yan ng mga sinaunang Kristiyano, including the 12 Apostles, sinamba nila yan. At pag sumamba ka sa araw ng linggo, yon ang ating magiging araw o espesyal na araw pagdating sa pagsamba. Sunday na tinawag na Lord's Day. Iba ang sinasamba ng Sabbath keeper sa sinasamba natin sa Lord's Day. Iba. Ang Lord's Day, which is Sunday, tayo ay nagsasagawa ng Trinitarian Baptism. Ang Sabbath keeper, water baptism lang. John the Baptist. John the Baptist ang Sabbath keeper. Ang bautismo niyan sa tubig lang. Ang Lord's Day, yung sumasamba ng linggo, Trinitarian Baptism tayo. Yan yung inutos ni Kristo sa mga alagad. Bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Hindi kahit kailan nagbinyag o nagbautismo si John the Baptist ng Trinitarian dahil hindi pa sila kinikilala. Dahil buhay pa si Christ. Hindi pa natutupad yung propesiya. Kailangan muna niyang ipako sa krus para tubusin ang kasalanan ng tao sa Ama. Kaya nung napagtagumpayan ni Christ yung kamatayan sa krus at siya'y muling nabuhay, doon nagiba yung Sabbath keeper dahil sa muling pagkabuhay ni Christ. Tatandaan nyo mga kapanalig, pag nakita nyo si Christ sa araw ng linggo at muling nabuhay, anong gagawin ninyo? Tatanga? Hindi ba't sasamba ka? Paano kung Sabbath keeper ka, ang pagsamba nila Sabado, muling nabuhay si Christ sa harapan nila, sasambahin nila si Christ, hindi pwede. Bakit? Sabado sila. So mag-aantay sila ng Sabado, sasabihin nila kay Kristo, Christ, Saturday, kita-kits, dun ka pa lang namin sasambahin kasi Sabbath keeper kami. Tayo hindi, on the spot.
sambahin ang ating Panginoon. Lord's Day. No? Malinaw po ba mga SDA na bugok? Tatandaan nyo mga SDA, Seventh-day Adventist, ang nagtraidor kay Christ, si Judas Iscariote. Si Judas Iscariote ay Sabadista. Sabbath keeper yan. Namatay yan si Judas Iscariote na Sabadista. Kaya kung kayo ay mga Sabadista kayo, wala kayong pinagkaiba kay Judas Iscariote. Siya ang kuya nyo, yung traidor na nagkanulo kay Kristo. Bakit yan namatay? Kung kayo ay Sabbath keeper, ang tinitingala at kinikilala nyo ay mga Pariseyo at Saduseyo na siyang nagpapako kay Kristo sa krus. Isa kayo sa tumatawa habang pinahihirapan si Kristo ng mga Hudyo. Kaya kayo ang makabagong Judas Iscariote kasi Sabbath keeper yan. Ang inyong mga pastor ay mga Saduseyo at mga Pariseyo kasi mga Sabbath keeper yan. Hindi Sabbath keeper ang mga alagad matapos na muling mabuhay si Christ dahil nung araw na muling pagkabuhay ni Christ, sinamba na siya kasama ng mga alagad. At hindi pwedeng sumamba ng linggo dahil Sabbath keeper nga. Kaya dun siya nasira, dun siya nagiba. Dahil ang pasimula ng muli nilang pagsamba, Sunday. Hindi Sabado. Diba napaka-basic? Linggo. Unang araw ng Sanlinggo nang si Jesus ay muling nabuhay. Taharap kay Ellen G. White. Si Kristo na muling nabuhay. Anong sasabihin ni Ellen G. White kay Christ? Wait ka ng Sabado, doon pa lang kita sasambahin. Ganon sila mag-isip. Unlike tayo, muling nabuhay si Christ, araw ng linggo, ang aking Panginoon, ang aking pastol, sinasamba kita at ikinararangal sa madla dahil ikaw ay tunay at totoong Diyos na nagkatawang tao. Kaya nung sumamba, yung mga sinaunang Kristiyano, even ang 12 apostles sa unang araw ng Sanlinggo, which is Sunday, yan ay naging tradisyon ng ating simbahan. Diyan kinuha ang linggo ng pagkabuhay. Yan ang tunay na Kristiyano. At ang Sabbath keeper ay nasa bayan ng Jerusalem. Wala pong simbahan ang Seventh-day Adventist sa Jerusalem. Apartment yon. Iba ang apartment sa simbahan. Sana naman nag-iisip tayo. Kailan naging simbahan ng apartment? Kahit sa INC, kailan naging kapilya ang apartment? Lahat kayong mga sulpot kayo, naka-apartment kayo sa Jerusalem. Simbahan ba yun? Ganun na ba ang descriptions ng kapilya, ng church? Naka-apartment? Kailan naging church yan? Pag sinabing church, naka-expose. Nakalantad. Simbahan, malamang pupuntahan ng tao. Masasabi mo bang simbahan ng ang isang sekta na naka-apartment? Kailan naging simbahan ng apartment? Namatay si Judas Iscariote sa bayan ng Jerusalem bilang isang Sabbath keeper. At lahat kayong mga SDA kayo ay mamamatay na walang pinagkaiba kay Judas Iscariote dahil mga Sabbath keeper kayo. Wala kayong pinagkaiba sa mga bumabatikos, humahataw kay Christ, pinagtatawanan. Wala kayong pinagkaiba nun. Mamamatay kayo na utak Pariseyo at utak Saduseyo. Mga mapagpaimbabaw na sinabihan ni Kristo. Nagsalita si Kristo, di ba? Mga mapagpaimbabaw kayo. Sino yon? Mga Sabbath keeper yon. Mamamatay kayo na may ganyan kayong titulo. May ganyan kayong titulo, mga mapagpaimbabaw. Kaya wag makulit ang mga tae nyo. Mali
ang Sabbath keeper. Dahil unang-una, ang Sabbath keeper ay nasa Jerusalem at wala kayo doon. Ha? Wala kayo doon. Kaya wag kayong magke-claim na kayo ang tunay na Sabbath keeper. Dahil wala kayo sa Jerusalem. Wag kayong feeling. Tayong mga Katoliko, once again, ipagsisigawan natin to. Ang ating pagsamba ay mula sa mga sinaunang Kristiyano na siyang naging tradisyon ng ating simbahan dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo sa araw ng linggo. Nung muling nabuhay si Christ sa araw ng linggo, lahat ng Kristiyanong Katoliko sinamba si Kristo dahil siya ay itinuturing nating Diyos. Siya ang itinuturing nating Diyos. Kaya dapat lang siyang sambahin. At dahil sumamba ang mga sinaunang Kristiyano sa araw ng linggo, hindi po matatawag na Sabbath keeper yon. Dahil linggo tayo sumamba kasi nga buhay si Christ. Kaya yan ang lagi niyong sasabihin sa kanila. Ang kukulit ng mga tae. Kapag kung sakali ba, sabihin nyo na muling nabuhay si Christ sa linggo at Sabbath keeper kayo ng Sabado, anong gagawin nyo kay Christ? Pag nakita nyo muli siyang nabuhay ng Sunday, sasambahin nyo. Kasi pag sumamba sila ng Sunday, hindi na sila Sabbath keeper. Dahil lahat po ng Sabbath keeper ay hindi sinasamba si Kristo. Real talk. Lahat ng Sabbath keeper ay hindi kinikilalang Diyos si Kristo, including INC, dapat Sabbath keeper kayo. Dahil ang Sabbath keeper ay may Trinitarian baptism. Ang Sabbath keeper, ang Lord's Day ay may Trinitarian baptism. At pag sinabing Lord's Day, yun yung araw na sumamba muli sila kay Christ, ang mga Kristiyano, dahil nakita nila, nasaksihan nila. Yung Sabbath keeper, hindi yan Trinitarian baptism. Hindi yan naniniwalang Diyos si Kristo. Hindi yan naniniwala sa Holy Spirit. Sa God the Father lang. At sila ang nagpapatay kay Christ, including Judas Iscariote. Kaya sila ang moderno at makabagong mamamatay Kristo sa panahon natin ngayon. Sila ang pumatay kay Kristo kung bakit ang simbahang Katolika ay nagkaroon ng mahal na araw upang tumangis at pagluksain yung paggugunita natin sa kamatayan ni Christ. Kaya tayo nagpa-fasting kagagawan. Isama nyo na SDA. Mga Sabbath keeper, kayo ang dahilan ng mahal na araw namin. Dahil sinadista nyo ang Panginoon namin. At hindi naman din nakakapagtaka. Dahil hindi lang si Kristo ang sinadista ninyo. Ultimo, yung mga sinaunang Kristiyano na nanirahan sa bayan ng Jerusalem. Ang dami nyong pinatay ng mga Kristiyanong Katoliko sa Jerusalem magpasa hanggang ngayon. Kaya yung mga Sabbath keeper na yan, mamamatay tao yan. Dahil una pa lang, kay Kristo na lang, pinatay nila ang ating Panginoon. At walang nakaka-proud doon. Huwag nyo kong kulitin at huwag nyo ang pilitin na tama ang Sabbath keeper. Dahil Tagalog na yung sinasabi ko. Napaka-literal. Depende na nga lang kung wala ka neto. Lumayas kayo sa SDA. Pekeng protestante yan. Layasan nyo yan, peke yan. Magkatoliko kayo. Tantanan nyo ako sa kakasamba nyo ng Sabado. Huwag kayong feeling Hudyo. Tatag kayo ng Amerikanong maitim. Tatag kayo ng Amerikanang maitim na malaki yung mata. Ellen G. White. Hindi kahit kailan Amerikano ang nagpasimula ng Christianity. Hudyo. Kaya ingot-ingot ka na lang kung kinikilala mo yung Amerikanang founder nyo na saksakan ng itim na ang laki pa ng mata na meron pang mental disorder. Praning si Ellen G. White.
may psychological problem ang founder ng SDA. Tantanan nyo ang mga kapanalig kong Katoliko. Tantanan nyo yung pagbibida-bida. Dahil ang founder ng SDA na si Ellen G. White ay praning at isang Amerikano. Hindi po Amerikano ang nagpasimula ng Kristyanismo, bayan ng Jerusalem. Kaya kapag kayo ay naniniwala kay Ellen G. White na praning, praning din kayo. Praning lang ang nakikinig sa praning. Mga praning kayo. Kung ayaw nyo makarinig ng salita kay Sanrio, tigil-tigilan nyo yung aming simbahan. Dahil diretso ako magsalita. Praning lang ang naniniwala sa aral ng isang praning. Praning si Ellen G. White. Praning lang ang makikinig sa aral ni Ellen G. White na isang Amerikanang maitim na ang laki-laki pa ng mata na hindi naman doon nagsimula ang foundation ng Christianity. Hindi po sa Amerika. Ang Amerika ay bansa ng mga Masons. Bansa ng Masonry, Antichrist. Kaya lahat ng mga founder na mula sa Amerika, mga Antichrist. Ang Amerika ang isa sa may pinakamalaking protestante. Kaya nga hirap ang mga Catholic dyan, buti nga niyakap na lang ngayon Noon, yung mga presidente dyan, bawal ang Katoliko dyan kasi Masons yan Masonry yan. Kaya yung founder nyo, mga SDA kayo, Mason yan. Antichrist. Sana nagkakaintindihan tayo. Kasi naiistorbo ako May mga tumatawag na sa aking mga bisita. Huwag nyo akong kinukulit patungkol sa Sabat kasi ayoko rin naman kayong na-offend. Kaya lang hindi ko naman pwedeng itolerate yung mga pinagsasasabi nyo ka-abnormalan. Hindi pwede na maniwala hindi dapat maniwala ang isang tao na ang founder ay isang praning. Praning, baliw, may sayad, ansya, aning-aning, may tililing. Ang naniniwala sa praning, praning din. Kaya kung SDA ka, praning ka. Kasi ang founder mo, praning. Maliwanag po ba mga kapanalig? Kaya kapag meron kayo na-encounter na SDA, isa lang sabihin nyo, praning ka ba? Founder mo, praning. Naniniwala ka sa praning? Praning ka ba? Praning. Kaya tawag nyo sa kanila kapraning. Kamusta mga kapraning? Yung founder nyo, praning. May tililing. Tantanan nyo ako mga SDA. Ang lakas ng mga sayad ninyo. Manang-mana kayo sa founder nyo. Huwag nyong ipagsiksikan ang Sabat. Huwag nyong lait-laitin o husga-husgahan yung mahal na araw namin. Dahil baka nakakalimutan nyo, praning ang founder nyo. Ha? Praning ang founder ng Seventh-day Adventist. So yun lang po, maraming salamat. So sana nag-enjoy po kayo sa short presentations natin regarding sa Sabat at sana magising na yung mga natutulog na Sabat keeper at sasabihin ko lang ang sarap po ng baboy kasi pag ako nainis, susungal-ngaling ko sila ng pork stick. No, so yun lang po and please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Ako po ay aalis na, pupunta na po ako doon sa may birthday. No, sa may birthday ini-invite ako, kanina pa po ako tinatawag. So nakakahiya na po talaga. So sana nag-enjoy po kayo, no? At sa mga SDA rito, hi, what's up mga kapraning. Praning ang founder nyo. Yun lang po. God bless you and kita-kits po tayo bukas sa presentations natin regarding sa Holy Trinity. So yun lang po. God bless you.